Nagpaabot naman ng pasasalamat ang grupo ng mga truckers kay Pangulong Aquino dahil sa mabilis na pag-aksyon ng gobyerno sa problema sa port congestion. Narito ang ulat ni Noel Perfecto. Matapos na mapansin mismo ng Pangulong Benigno Aquino III ang dambuhalang traffic mula sa loob ng southern portion ng NLEX patungo ng mga pantalan sa lungsod ng Maynila noong Biyernes, agad nitong inatasan ng mga otoridad na may kinalaman dito na magsumite ng kanilang video o CCTV report sa kanya upang matukoy ang pinagmula ng saninang monstrous traffic jam na sobrang nagpahirap sa libo-libong motorista at commuters. Agad na kumilos ang Philippine Ports Authority at Confederation of Truckers Association of the Philippines para gawan ng agarang solusyon ang naranasang pahirap sa lahat. The President is on top of the situation. The Cabinet cluster is working doubly hard. We're doing all the best all the effort that we can do to best address the situation. To the clog, we shipped 1,035, that was 2 weeks ago, containers to Subic. And this Friday, we will be shipping 135 containers more. And every 2 weeks, we will have something like 270 containers. Ipinagdiinan ni GM Santa Ana na solusyon ng hanap ng mga kinahukulan kung kaya't agarang pamamaraan rin ang kanilang inaatupag. Hindi tayo makakarating doon dahil ang private sector nagko-cooperate, yung may mga overstaying containers, inaalis na nila. Ang sinasabi ko lang, gusto ko ipaliwanag, is that pag nagdadala tayo ng container sa Subic, we do not use the road. Gumagamit tayo ng chartered vessel, bring out the containers, hindi na tayo makakasikip sa kalye, sa dagat na lang tayo. Movement sa loob ng mga ports tuwirang isinasaayos ng PPA. At siyempre pa, ang mga cargo depots o iyong kalalagyan ng mga overstaying at loaded but abandoned cargoes ang kanilang binibigyan ng prioridad para tuloy ang mapaluwag ang loob ng mga pantalan sa lungsod ng Maynila. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Subic at Batangas ports para sa karagdagang kalalagyan ng mga empty vans. Marami tayong nabuksan na depot, but these are all private sector initiatives. Meaning to say, in Batangas, andun yung Malbar, andun sa Santa Clara, in Bulacan, Plaridel, these are all private sector initiatives because there's a demand. And the demand is that there's so many empty containers because of congestion and nagbubukas na sila rito. In Batangas, sa Batangas Port, yung mga incentives na ginawa ng gobyerno for the last 3 years, yung panliligaw ng mga port operators sa shipping lines in Hong Kong and Singapore, nagbunga na to. We're giving 90% discount to all vessels calling at Batangas Port, and I think it's happy to report that we have about 8 vessels a week, meaning to say at least 1 vessel a day in Batangas Port. Samantala, laking pasalamat naman ng grupo ng mga truckers sa direktiba ng Pangulong Pinoy na masolusyonan na ang problema ng daloy ng trapiko at ang pag-decongest sa mga puerto sa loob ng lungsod ng Maynila. Nagpapasalamat kami sa Pangulo, no? Sa kay President Pinoy para sa ginawa niyang steps, no? Na para ma-resolve itong traffic dito sa Metro Manila. Sana hindi na maulit. And of course, sana hindi na uli maulit yung nangyari last Friday. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.